Magandang gabi, welcome back ulit sa ating vlog, no? Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga skin problem na na-encounter ko nung na-diagnose na ako ng hypothyroidism. Tara, kwentuhan tayo. Okay, number 1 kong naranasan nung na-diagnose na ako ng hypo, unahin natin yung matagal nga akong pawisan, no? Lagi ko nga binabanggit sa inyo nung hypo na ako, napapansin ko, hindi na siya kagaya noon nung normal pa tayo, no? Madalas napapansin ko siguro additional 10 minutes hanggang 15 minutes bago ko ma-reach yung gusto kong pawis. Kasi dati warm up pa lang, ayan na, tumutulo na to, pinapawisan na tayo. Ngayon medyo talagang kailangan ko ng ilang minuto, no, para ma-reach yun. No, so yun yung number 1, matagal tayong pawisan. Hindi na siya kasing bilis noon. Tapos ang napapansin ko rin, pagka pinawisan na ako, no, ayan na, nabasa na yung damit, yung sa likod, madali nang huminto yung pagpapawis ko. Madali na siya, no, unlike before. Pag nakaupo ako dyan, ang init ng pakiramdam, humihingal ka, diba? Like tumutulo yan. Pero makalipas lang ang mga 5 minuto, halimbawa umupo ka na ng bench, galing kang exercise or basketball, pansin mo, pag ginano mo yung balat mo, uy, ano na, tuyo na, hindi na ako pinapawisan, parang gano'n, no? So may mga pagkakataon na akong ganyan. Hindi na siya kagaya nung dati na, hala, tagaktak, sige, tumutulo pa sa sahig. Well, nagagawa ko pa rin naman yun, tumutulo sa sahig. Pero ang problema nga ngayon, pag nangyari yun, humihinto na rin siya after kong mag-rest ng 5 minuto. Sunod naman, andyan na yung pagkakaroon ko ng dry skin. Ayan, mapapansin nyo, no? Dry skin. Ayan, dry skin. Okay? So, yun nga, ang sabi kasi ni endocrinologist, syempre, affected na rin yung barrier ng skin natin, no? Tapos, gumagamit na lang din talaga ako ng lotion, no? Lotion para mabawasan yung dryness ng balat. And maliban sa pagiging dry, nakaka-experience din ako yung tinatawag na flaky at saka yung scaly skin, no? Dito, ayan, nakakaranas ako. Ito yung siko ko ngayon, diba? May puti, akala mo may pulbo o dumikit ako sa simento. So ganun siya, nagda-dry skin. Tapos may pagkakataon pa na medyo makati. Nung una, medyo makati siya. Okay, so ang sarap niyang ganunin, sarap niyang kamutin. Parang ang sarap naman ang kati. No, ayan, kinamot ko lang, nagkaputi. Diba? So yun yung mga na-encounter kong problem pagdating sa balat, no, na connected sa aking hypothyroidism. Sunod, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga remedyong ginawa ko rito para alam mo na, mabawasan yung pagiging dry skin. Well, gumagamit lang naman talaga ako ng lotion. Okay, yun lang naman. Lalo na ngayong taglamig kasi dito, winter na no? So gumagamit ako ng lotion. Tapos kailangan uminom ng maraming tubig. Syempre, para sa hydration na rin, no? Nakakatulong yun. Pero hindi kasi ako yung pumupunta ng derma para magpareseta or kung anumang treatment, no? Hindi naman ako pumupunta ng ganun. Kaya okay na ako doon sa paggamit ng lotion as long as na hindi ka allergy doon, no? Tapos syempre pagdating naman ng summer, imbis na lotion ang ginagamit ko, gumagamit talaga ako ng sunscreen. Kasi nga yung dito, yung init masyadong harsh, no? So sa Australia mataas ang ang bilang ng may mga skin cancer dito, no? So syempre kailangan natin maglagay ng protection para sa UV rays, no? Saka sa radiation na rin.
Yung ano naman, ibahin natin ha, magkaiba yun ha, yung lotion at saka sunscreen. Yung lotion, ginagamit ko yun, halimbawa gabi, naligo ako galing trabaho. So bago matulog, nag-a-apply ako noon, no? Yung ano naman, yung sunscreen, bago ko pumasok, mga 30 minutes or 20 minutes, bago ko lumabas ng bahay, nag-a-apply kami noon. Hindi lang naman ako, pati yung buong pamilya ko, no? So gumagamit kami noon. Tapos pagdating ko sa trabaho, sa school, syempre nasa fielding kami, nagre-reapply ako ng sunscreen. So ganun lang para maproteksyonan mo rin yung ano mo, no, yung balat mo o yung integumentary system mo kasi nga masyadong harsh yung init, no. Tapos proper hydration talaga ang sikreto para hindi ka rin talaga yung nadadry kasi lumalabas ang pawis mo kahit hindi ka naman gumalaw or kahit nga natutulog tayo, syempre andyan gumagamit tayo ng tubig sa katawan, no? So kailangan well hydrated ka talaga. Alright? Kung na-experience mo to, no, yung mga sinasabi ko bilang hypothyroid ka o kaya naman bagong radiation ka o kaya naman bagong opera ka sa thyroid at clinically diagnosed ka na hypothyroid, no? So huwag kang matakot kasi yung explain sa akin ni doctor na ganito nga mararanasan mo yan, yung dry skin, yung reduce na or less na yung pagpapawis mo, no? Sabi naman niya normal yon sa taong may hypothyroid, no? So well, mas naiintindihan ko naman. So far yun lang naman ang naging problem ko pagdating sa ano, no, sa balat. Yung mga allergy na yan o pantal-pantal, wala naman, hindi ko naman na-experience yan. Ano lang talaga yung dry skin, hanggang ngayon naman dry skin, no? Lalo na pagka gantong malamig ang panahon ayan na, dry skin na talaga. Pero okay naman, manageable naman, may mga lotion naman tayo, may mga moisturizer naman din tayo, no? So okay lang yun, ano? Yun nga lang kasi guys, pagka dry skin ka tapos ang hilig mong maggamot kasi nga Makati, well, medyo prone ka sa ano nun, sa infection. Pwedeng ma-infect yung ano mo, yung parte ng balat mo na yun, no? So if I were you, pwede mo naman sigurong haplusin or ano, pero huwag mo naman yung kamuti na hanggang sa parang dumudugo na, no? So ganun lang, mag-apply ka lang ng ano, ng lotion, ng moisturizer. So okay na yun, no? At paglalabas, gumamit ng sunblock or ng sunscreen, no? Yung sunscreen hindi yun protection para hindi ka mangitim. So maling ano yun, maling mindset. Ang sunscreen para sa UV rays and radiation. Alright? Kasi kahit saan ka naman pumunta, mainit. Lalo na sa Pilipinas or kahit sa bansa ka, pagka sobrang sun exposure mo, masama rin naman sa balat. Alright? So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood and God bless everyone.